Hindi ko kailanman naisip na magiging ganito ako. Tapat na asawa, mapagmahal na ina. Pero sa loob ng mahabang panahon, unti-unti akong namatay nang walang may napapansin. At nung dumating siya, hindi ako naghahanap ng kasalanan. Naghanap lang ako ng isang tao na makakakita sa akin. Kung ikaw ang nasa lugar ko, sa gitna ng gabi at lamig ng kama, sigurado ka bang hindi mo gagawin ang parehong bagay? Siguro, kung babalik ako sa panahong yon, pipiliin ko na lang na huwag nang buksan ang laptop. Pero sino ba naman ang nakakaalam? Ang pag-ibig o ang tawag nating pag-ibig, madalas dumating yan hindi sa isang malaking pasabog, kundi sa isang maliit na bitak sa buhay mo na hindi mo man lang namamalayan na lumalaki na pala. 11:00 ng gabi. Ang tanging liwanag sa loob ng kwarto ko ay ang asul na ningning ng screen ng laptop. Nakasandal ako sa headboard, balot na balot ng kumot, pero parang may humihigop pa rin ng init sa katawan ko. Felicity, nakikinig ka ba? Boses ni Enrique. Mula sa kabilang panig ng mundo. Ang boses na dati ay nagpapabilis ng tibok ng puso ko. Ngayon, parang background noise na lang sa isang pelikulang paulit-ulit ko nang napanood. Nakikinig ako, Enrique. Sagot ko. Pilit ang ngiti. Sabi mo, magpapadala ka ulit ng pera para sa tuition ng mga bata? Tumawa siya. Yung tawa na pilit din. Oo, Hon. Para sa inyo yan. Konting tiis pa, malapit na akong umuwi. Maganda ang kita rito ngayon. Konting tiis. 1 taon na siyang nasa abroad. 2 taon bago yon, 3 taon ulit bago yon. Ilang konting tiis pa ba ang kailangan? Tumingin ako sa paligid ng kwarto. Ang ganda ng mga gamit. Bagong pintura ang dingding. Makibagong TV sa sala. Pero ang bawat kanto ng bahay na to, para sa akin, ay sementeryo. Sementeryo ng mga araw na sana ay magkasama kaming kumakain, magkasamang nagtatawanan, magkasamang naghihintay ng pagtanda. Pero wala. Ang naiwan sa akin ay ang laptop na to at ang boses niyang tila galing pa sa ilalim ng dagat dahil sa layo ng koneksyon. Felicity, tulog ka na ba? Hindi pa. Mabilis kong sagot. Sige na, magpahinga ka na. Pagod ka na rin siguro sa pag-aasikaso sa mga bata at sa bahay. Mahal kita, Hon. Mahal din kita. Bulong ko. Pero bakit parang hangin lang na lumabas sa bibig ko yon? Walang bigat. Walang init. Pinatay ko ang laptop. Biglang dumilim ang buong paligid. Ang dilim na bumabalot sa akin ay hindi lang dahil sa patay na ang ilaw. Ito yung dilim na kinatatakutan ko. Ang dilim ng pag-iisa sa gitna ng mga gamit na binili ng perang hindi ko naman kailangan. Sino nga ba ang may kasalanan? Siya ba na nandoon at nagtatrabaho para sa amin? O ako na naiwan dito at unti-unting nakakalimot kung ano ang pakiramdam ng may humahawak sa kamay mo sa hapagkainan? Hindi ko alam. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam. Tumayo ako para uminom ng tubig. Sa kusina, huminto ako saglit sa tapat ng bintana. Nakita ko ang tapat ng bahay ni na Aling Nena. May ilaw pa. May mga anino na naglalakad. Pakiramdam ko, sa labas ng bahay na to, may buhay. Pero sa loob, para akong estatwa na nakatayo sa gitna ng isang abandonadong museo. Siguro, kung alam ko ang mangyayari, kung nakita ko ang dulo ng kalsadang tinatahak ko, sana sinara ko na lang ang bintana. Sana itinulog ko na lang ang lahat. Pero hindi. Gising na gising ako. At ang puso ko, parang may hinihintay na kung ano.
Isang bagay na hindi ko rin masabi kung ano. Hindi ko akalain na ang pagdating niya ay magiging simula ng katapusan ko. Si Alessandro, kaibigan ni Enrique simula pa noong college. Abogado siya. At dahil sa mga papeles ng lupa na kailangang ayusin para sa ipinapatayong duplex ni Enrique, siya ang naging madalas na bisita sa bahay. Nasa sala ako nung araw na yon. Hindi ko suot ang best kong damit. Nakapambahay lang ako na medyo luma na. At ang buhok ko ay nakatali lang nang mabilis gamit ang isang clip. Wala akong pakialam kung sino ang makakita sa akin. Pagod na ako sa pagpapanggap na perpekto ang buhay ko. Felicity, ayos lang ba ito? Tanong niya habang inilalatag ang mga dokumento sa mesa. Tumango ako. Kahit hindi ko naman talaga binabasa. Ang tingin ko ay nasa mga daliri niya. Mahahaba ang mga daliri niya. Maayos ang pagkakatrim ng mga kuko. Magaspang ang balat. Tanda ng taong hindi lang sa opisina nakatira. Taong may sariling laban sa buhay. Pasensya ka na kung kailangang dumaan pa ako dito para lang pirmahan mo, dagdag niya. Tumingin siya sa akin. Hindi yung tingin na parang tinitingnan ng isang kliyente. Tumingin siya sa mga mata ko, diretso, na para bang sinusubukan niyang basahin kung ano ang nakasulat sa likod ng mga talukap ko. Okay lang, Alessandro. Trabaho yan, sagot ko. Pilit kong iniiwas ang tingin ko. Hindi lang trabaho to, Felicity. Alam ko namang nahihirapan ka mag-isa dito. Napatigil ako sa pag-inom ng tubig. Ang boses niya, hindi ito tunog ng isang kaibigan na nagmamalasakit lang. May ibang tono. May pag-unawa na parang nakikita niya ang bawat gabi na iniyakan ko sa harap ng laptop. Kaya ko naman, sabi ko, pero mahina lang. Halos bulong na lang. Tumayo siya at lumapit sa akin. Ramdam ko ang presensya niya. Amoy kape at lumang libro. Iba ang amoy niya kaysa sa pabangong pinapadala ni Enrique na galing pa sa ibang bansa. Ang pabango ni Enrique, para sa akin, ay amoy ng obligasyon. Ang kay Alessandro, amoy ng totoong tao. Hinawakan niya ang balikat ko. Isang segundo lang. Pero parang may dumaloy na kuryente sa balat ko na hindi ko naramdaman sa loob ng mahabang panahon. Huwag mong pilitin ang sarili mo, Felicity. Hindi masamang mapagod. Hindi masamang aminin na kulang ang lahat ng to. Sabi niya habang nakatingin sa mga gamit sa sala na binili ni Enrique. Sa sandaling yon, parang gumuho ang depensa ko. Hindi ako umiyak, pero ramdam ko ang panginginig ng mga tuhod ko. Ito ang unang beses na may nagsabi sa akin na hindi masamang mapagod, na hindi ako masamang asawa dahil lang sa nakakaramdam ako ng kalungkutan. Salamat, sabi ko. Ngumiti siya. Hindi yung ngiti na maingay o mapaglaro. Ngiti lang na tila nagsasabing, nandito ako. Pag-alis niya, naiwan ang amoy niya sa hangin ng sala. Umupo ako sa sofa at tumitig sa kawalan. Tiningnan ko ang selyadong sobre na iniwan niya. May nakasulat na pangalan ko sa sulat kamay niya. Bakit ganon? Bakit parang mas kilala niya ako kaysa sa taong nangako na makakasama ko habang buhay? Huwag kang magpadala, Felicity, sabi ng isip ko. Pero ang puso ko, parang uhaw na sa tubig. At ang pangako ng pag-unawa ni Alessandro ay parang ulan sa gitna ng tagtuyot. Bakit ba kailangang dumating ang taong makakakita sa'yo? Sa oras na wala ka ng lakas para magpakita pa? Simula ng araw na yon, parang naging mas madalas ang pagpunta ni Alessandro. May mga dokumento raw na kailangang pirmahan, may mga inspeksyon sa duplex, o minsan, simpleng paghatid lang ng prutas. Sabi ko sa sarili ko,
Kaibigan lang yan ni Enrique. Pero bakit sa tuwing naririnig ko ang tunog ng makina ng sasakyan niya sa labas ng gate, parang biglang bumibilis ang tibok ng puso ko? Hindi ka ba? Higit pa roon. Para bang may excitement na matagal ko nang ibinaon. Pero hindi lang ako ang nakakaramdam ng presensya niya. Si Doña Imelda, ang nanay ni Enrique. Hindi siya nakatira kasama namin, pero ang presensya niya, parang multo sa loob ng bahay. Minsan, susulpot na lang siya nang walang pasabi. "Felicity, bakit may kotse ni Alessandro sa garahe?" Tanong niya isang hapon. Nakatayo siya sa gitna ng sala, hawak ang kanyang tungkod. Ang mga mata niya, parang scanner na sinusuri ang bawat dumi sa sahig, bawat maling kilos ko. "May pinapirmahan lang po siyang dokumento para sa lupa, Nay." Sagot ko habang abala sa pag-aayos ng mga upuan. "Dokumento?" Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Ang tingin niya, parang may hinahanap na lamat. Napakaabala naman ng abogadong yan. Halos araw-araw na yata siyang bumibisita. Si Enrique, nagpapakapagod sa abroad. Tapos ikaw heto at nakikipagkwentuhan sa kaibigan niya? "Nay, wala pong masama sa pag-uusap. Kaibigan siya ni Enrique." Kaibigan. Ulit niya sa salitang yon. May diin, may halong pangungutya. Ang lalaki, Felicity, kapag nag-aalok ng tulong sa babaeng mag-isa sa bahay, hindi yan laging dahil sa pagkakaibigan. Minsan, dahil yan sa pagkakataon. Tumalikod siya at naglakad patungo sa kusina. Ramdam ko ang bawat yabag ng tungkod niya sa tiles. Tok, tok, tok. Parang orasan na nagbibilang ng oras bago ako mahuli. Pagdating ng gabi, hindi ako makatulog. Binuksan ko ang ilaw sa sala at naglakad-lakad. Napatingin ako sa bintana. Ang dilim sa labas ay tila sumasalamin sa nararamdaman ko. "Bakit ka natatakot, Felicity?" Tanong ko sa sarili ko. Wala naman kayong ginagawang masama, pero totoo ba yon? Noong huling pag-uusap namin ni Alessandro, hindi lang tungkol sa lupa ang pinag-usapan namin. Tinanong niya ako kung masaya ba ako. At sa halip na sumagot ng oo, nanahimik lang ako. At sa katahimikang, yun, hinawakan niya ang kamay ko sa ibabaw ng mesa. Hindi ko binawi. Hinayaan ko lang siya. Ang haplos na yun. Hindi yun pangkaibigan. At ang katotohanang hinayaan ko lang siya, yun ang pinakanakakatakot na bahagi. Narinig ko ang mahinang tunog ng yapak mula sa itaas. Si Doña Imelda. Hindi ba siya natutulog? O naghihintay siya? Naghihintay siya na magkamali ako. Tumakbo ako pabalik sa kwarto at nagtalukbong ng kumot. Ang kaba sa dibdib ko ay hindi na lang dahil sa biyenan ko. Dahil ito sa isang bagay na nagsisimula nang tumubo sa loob ko. Isang uri ng pananabik na alam kong hinding-hindi ko dapat maramdaman. Bakit ba ang hirap maging tama? Malakas ang buhos ng ulan. Yung tipong maririnig mo ang galit ng kalikasan sa bawat pagtama ng tubig sa bubong. Madilim ang buong subdivision dahil nag-brown out. Ang tanging liwanag na lang sa loob ng bahay ay ang maliit na kandilang nakapatong sa gitna ng hapagkainan. Nakatitig lang ako sa apoy ng kandila. Sinasayaw nito ang mga anino sa dingding. Ginagawa silang parang mga halimaw na unti-unting lumalapit. Biglang may kumatok. Malakas. Mabilis. Kinabahan ako. Sinong tao ang lalabas sa ganitong panahon? Pagbukas ko ng pinto, bumungad sa akin si Alessandro. Basang-basa siya. Tumutulo ang tubig mula sa kanyang buhok hanggang sa suot niyang polo.
Alessandro, anong ginagawa mo rito? Tanong ko, halos hindi makapaniwala. Nakita ko ang ilaw nyo. Akala ko mag-isa ka lang dito sa dilim. Nag-aalala ako. Hingal niyang sabi. Pinapasok ko siya. Wala sa isip ko ang sasabihin ni Doña Imelda o kung ano ang iisipin ng mga kapitbahay. Ang tanging nasa isip ko lang, ang lamig ng gabi at ang lalaking nakatayo sa harap ko na mukhang mas nag-aalala pa sa akin kaysa sa sarili niya. Maupo ka muna, sabi ko. Kumuha ako ng tuwalya. Habang pinupunasan niya ang buhok niya, tumahimik ang buong paligid. Ang tanging naririnig na lang namin ay ang ulan sa labas at ang tibok ng puso ko. Ramdam ko na hanggang sa tainga ko. Felicity, tawag niya. Hindi siya nakatingin sa akin, kundi sa apoy ng kandila. Hanggang kailan mo balak magtiis sa ganito? Yung parang lagi kang naghihintay ng bagay na hindi naman dumarating? Wala akong magagawa, Alessandro. Pamilya ko to. Pero tao ka rin. Hindi ka robot. Tumayo siya at lumapit sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi niya hinawakan ang balikat ko. Nilapitan niya ang mukha ko. Ang hininga niya, amoy kape at ulan. Ramdam ko ang init ng katawan niya na sumasalungat sa lamig ng gabi. Felicity, pagod na ako na nakikita kang nagdudusa. Bulong niya. Hindi ako gumalaw. Hindi ako umiwas. Ito na, yun, di ba? Ang pagkakataong hinihintay ko? O ang pagkakataong ikasisira ko? Unti-unti, pumatak ang isang luha sa mata ko. At bago ko pa napagtanto, dumampi na ang mga labi niya sa labi ko. Hindi ito katulad ng mga pelikula. Walang fireworks, walang musika. Ang meron lang ay ang matinding pangangailangan na mapunan ang puwang na matagal nang nakanganga sa dibdib ko. Ito ay desperado. Ito ay malalim. Ito ay isang pagtataksil na pakiramdam ko ay isang uri ng paghinga. Niyakap ko siya ng mahigpit. Parang lulunurin ko siya sa pagyakap ko. Sa sandaling yon, nakalimutan ko si Enrique. Nakalimutan ko ang mga bata. Nakalimutan ko ang banta ni Doña Imelda. Ang mundo ko ay lumiit at nagkasya sa loob ng sala na to, sa ilalim ng liwanag ng isang kandila na malapit nang maubos. Alam kong mali. Alam ko. Pero bakit sa loob ng ilang minutong yon, ito lang ang nag-iisang bagay na naramdaman kong tama? Felicity. Tawag niya sa pangalan ko habang nakadikit ang noo niya sa noo ko. Hindi ako sumagot. Paano ko sasagutin kung pati ako, hindi ko na alam kung sino ang kinakausap ko? Ang sarili ko ba? O ang demonyong nagsimula ng manahan sa loob ko? Nasa gitna kami ng paghahanap sa isa't isa, nang biglang may marinig kaming tunog mula sa itaas. Isang kaluskos, isang yabag na sadyang mabagal. Nanigas kami pareho. Nanigas kami. Parang biglang naglaho ang init ng halik at napalitan ng yelo na dumaloy sa mga ugat ko. Ang bawat tunog ng yapak ni Doña Imelda sa hagdan ay parang martilyong tumatama sa dibdib ko. Tok, tok, tok. Mabilis na bumitaw si Alessandro. Ang mga mata niya puno ng takot. Isang emosyon na hindi ko pa nakita sa kanya noon. Mabilis niyang kinuha ang kanyang jacket at naglakad patungo sa likod na pinto. Patungo sa kusina upang hindi siya agad mapansin kung sakaling dumiretso ang biyenan ko sa sala. Huminga ako ng malalim, pilit na inaayos ang sarili. Kinapa ko ang buhok ko kung gusot ba. Tiningnan ko ang kandila. Kalahati na lang ang natitira. Pagpasok ni Doña Imelda sa sala, hawak niya ang kanyang kandila.
Ang liwanag nito ay nagbibigay ng matalim na anino sa kanyang mukha. Tumingin siya sa paligid. Felicity, may kausap ka ba? Tanong niya. Ang boses niya ay kalmado, pero may talim. Wala po, Nay. Sagot ko. Pilit kong pinatatag ang boses ko kahit ang puso ko ay parang gustong kumawala sa ribcage ko. Nagbabasa lang ako ng libro nung nag-brown out. Nahulog siguro yung libro sa taas. Tumingin siya sa mesa. Tumingin siya sa pintuan. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay parang naghahanap ng bakas ng ibang tao, ng amoy, ng hangin na gumalaw. Ang gabi ay para sa pagtulog, hindi sa pag-aabang ng kung ano. Sabi niya habang naglalakad palapit sa akin. Hinawakan niya ang pisngi ko. Malamig ang mga kamay niya. Masyadong mapanglaw ang dilim, Felicity. Nakakagawa ang tao ng mga bagay na hindi niya akalaing magagawa niya kapag walang ilaw. Umalis siya at umakyat muli. Hindi ko siya sinagot. Hindi ko kaya. Nang marinig ko ang pagsara ng pinto sa kwarto niya, mabilis akong pumunta sa kusina. Nandoon si Alessandro, nakasandal sa pader, hingal na hingal. Umuwi ka na, bulong ko. Pakiusap. Tiningnan niya ako. Ang mga mata niya ay puno ng pagtataka o marahil ay pagsisisi. Felicity, narinig mo ba yung sinabi niya? Para siyang may alam. Umuwi ka na, Alessandro. Halos maiyak na ako. Lumabas siya sa likod na pinto. Nang marinig ko ang pag-andar ng sasakyan niya sa malayo, napasandal ako sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Pumunta ako sa banyo at tiningnan ang sarili ko sa salamin. Ang mga labi ko, mapula pa. Bakas ng isang bagay na hindi ko dapat ginawa. Hinawakan ko ang sarili kong mukha at bigla akong nasuklam. Sino ka ba talaga? Ang sabi nila, ang pagtataksil ay isang malaking desisyon. Pero sa akin, parang isa lang itong sunod-sunod na pagkakamali na hindi ko mapigilan. Isang hakbang. Iyon lang naman ang ginawa ko. 'Di ba? Isang hakbang palapit sa kanya. Pero bakit pakiramdam ko ay nahulog na ako sa isang bangin na wala namang katapusan? Binuksan ko ang gripo at naghilamos. Pilit kong binubura ang bakas ng halik niya. Pero sa bawat kuskus ko, lalo lang itong tumatatak sa isip ko. Hindi ito tama. Pero bakit ang sakit sa dibdib na wala na siya rito? Bakit parang mas gusto ko pang mahuli kaysa sa mabuhay ng ganito? Na nagtatago, nagsisinungaling, at nagkukunwaring matino. Ang gabi ay para sa pagtulog, sabi ni Doña Imelda. Pero para sa akin, ang gabi ay simula na ng pinakamahabang paggising ng buhay ko. Lumipas ang mga araw, pero ang bahay ay naging isang teatro. Sa harap ni Doña Imelda, isa akong perpektong asawa, masipag, tahimik, at laging nakatingin sa cellphone para maghintay ng tawag ni Enrique. Pero sa loob-loob ko, ako ay isang bilanggo. At si Alessandro hindi na siya bumibisita. Sa tuwing may pagkakataon, parang nagiging bahagi na siya ng bahay. Felicity, ayusin natin tong kontrata sa sala, sabi niya isang hapon. Wala si Doña Imelda. Nasa simbahan, kaya malaya ang loob niya. Imbes na sa mesa kami mag-usap, sa sofa na kami naupo. Masyadong malapit. Ramdam ko ang braso niya na dumidikit sa balikat ko sa bawat paglipat niya ng pahina ng mga dokumento. Bakit mo ginagawa to, Alessandro?
Tanong ko nang hindi tumitingin sa kanya. Alam mong delikado. Alam mong mali. Tumigil siya sa pagbabasa. Inilapag niya ang papel at tumingin sa akin. Mali? Felicity, tingnan mo ang paligid mo. Lahat ng to. Itinuro niya ang mamahaling mga gamit. Binayaran ng asawa mo para maging komportable ka. Pero nasaan ang kaligayahan mo? Ang hustisya sa sarili mo? Hindi hustisya ang tawag sa panloloko. Sabi ko, pero mahina lang. Hindi ito panloloko kung ang totoo ay kailangan mo ng kasama, sagot niya. At bago ko pa napigilan, kinuha niya ang kamay ko. Hindi na ito yung marahang hawak noong una. Ito ay hawak na may pagmamay-ari. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa lahat. Kilala ko ang batas. Alam ko kung paano hindi mahuhuli. Ang pag-amin niya na alam niyang hindi mahuhuli ang gumising sa akin. Hindi lang pala ito basta pagnanasa. Isa itong laro. At ang laro, kapag pinasok mo, kailangang tapusin. Habang nag-uusap kami, biglang bumukas ang main door. Si Doña Imelda. Mabilis kaming naghiwalay ni Alessandro. Nagkunwari kaming binabasa ang mga papeles. Pero ang kaba ko, parang bombang sasabog anumang oras. Alessandro, bati ni Doña Imelda. Matalim ang boses niya. Hindi siya nakangiti. Ang sipag mo naman. Halos araw-araw ka na yatang nakatira rito. May kailangan lang po talagang tapusin, Doña Imelda. Sagot ni Alessandro na may halong respeto, pero hindi natitinag ang boses. Abogado nga siya. Sanay siyang magsinungaling nang hindi kumukurap. Ganun ba? Lumapit siya sa amin. Amoy sampagwita at matandang pabango. Sana matapos na ang lahat ng to. Ayokong may nakikita akong mga bagay na hindi naman dapat nakikita sa bahay na to. Tiningnan niya ako ng matagal. Sa sandaling yun, parang binabasa niya ang kaluluwa ko. Alam niyang may nangyari. Alam niya ang lahat. Pag-alis ni Alessandro, parang bumigat ang hangin. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na, Nay, hindi ko na kaya, tulungan niyo ako. Pero hindi ko magawa. Dahil kung aaminin ko, mawawala ang lahat. Ang bahay, ang dangal ko sa harap ng pamilya ni Enrique, ang tingin sa akin ng mga tao. Isang pagkakamali pa, Felicity, sabi ng isip ko. Isang pagkakamali pa at mawawala na ang lahat. Pero habang tinitingnan ko ang pinto, kung saan lumabas si Alessandro, ang tanging naisip ko lang ay, kailan ulit siya babalik? Hindi na sapat ang kutob lang ni Doña Imelda. Ramdam ko na, parang may sumusunod na anino sa bawat kilos ko. Hindi na siya nagtatanong. Pinagmamasdan na lang niya ako. Sa hapagkainan, sa pag-aayos ng bahay, kahit sa pagtulog ko. Isang hapon, habang naglalaba ako ng mga kumot, nakita ko siya sa labas ng laundry area. May hawak siyang maliit na tray ng tsaa, pero ang mga mata niya ay nakapako sa basket ng labahan ko. Felicity, tawag niya. Pone, ang panyo ni Enrique. Nasaan? Tanong niya. Sabi niya, may naiwan siyang 3 panyo sa cabinet nung huling uwi niya. Bakit 2 lang ang nakita ko kanina nung inayos ko ang labada mo? Napatigil ako sa pagsasabon. Ramdam ko ang pag-init ng pisngi ko. Nasa kwarto po yata, Nay. Baka naipit lang sa ilalim ng ibang damit. Ganun ba? Lumapit siya. Hindi siya tumingin sa akin, kundi sa mga damit na nilalabhan ko. Kinuha niya ang isang polo shirt na suot ko nung huling gabi na may bagyo. Inamoy niya ito. Nanigas ako. Alam kong may naiwan na amoy doon.
Pabango ni Alessandro. Hindi matapang pero sapat para sa isang matalas na pang-amoy na katulad ng sa kanya. Mabango ang sabon mo, Felicity, sabi niya habang nakangiti ng pilit. Pero ang ngiti na, yun, hindi umaabot sa mga mata niya. Pero bakit parang may amoy? Tabako. Hindi naman naninigarilyo si Enrique, hindi ba? Baka po galing sa kapitbahay, Nay. Usok po yan, sagot ko. Pero ang boses ko ay garalgal na. Binaba niya ang polo. Sana nga, dahil kung may ibang amoy na papasok sa bahay na to, Felicity, sisiguraduhin kong hindi lang yun ang maglalaho. Pagtalikod niya, napaupo ako sa upuan. Nanginginig ang mga kamay ko. Nilabhan ko ng paulit-ulit ang damit na yun hanggang sa halos mapunit na ang tela. Pero hindi lang yun ang nakita niya. Kinagabihan, habang nag-aayos ako ng bag ko para sa grocery, may nahulog na maliit na papel mula sa bulsa ng cardigan ko. Isang resibo. Resibo ng hotel sa kabilang bayan na pinuntahan namin ni Alessandro noong nakaraang linggo para mag-usap tungkol sa lupa. Nakalimutan ko itong itapon. Pinulot ko ito, pero bago ko pa mahawakan, may kamay na mas mabilis sa akin na kumuha nito. Si Doña Imelda. Hotel? Basa niya sa papel. Ang boses niya ay parang yelo. Sa kabilang bayan? Para sa lupa, Felicity? Kailan pa naging opisina ang mga hotel room para sa isang abogadong tulad ni Alessandro? Hindi ako nakasagot. Gusto kong tumakbo, gusto kong magpaliwanag, pero tuyo ang lalamunan ko. Ang tanging naririnig ko ay ang mabilis na tibok ng puso ko na parang alarm clock na malapit ng tumunog. Hindi ako tanga, bulong niya sa tainga ko. Ang anak ko, pinagkakatiwalaan ka. Pero ang bahay na to, ang pamilyang to, hindi mo pwedeng dungisan ng ganito. Iniwan niya ako sa gitna ng sala. Hawak ang resibo. Ang resibo na sana ay naging basura na lang. Ngayon ay naging hatol na sa akin. Wala na akong depensa. Wala na akong mapagtataguan. Ang bawat bakas na inakala kong naitatago ko, isa-isang lumilitaw. Para akong nasa gitna ng isang bitag na ako mismo ang naglatag. Ilang araw na ang nakalilipas simula nang makita ni Doña Imelda ang resibo, pero hindi niya ako kinumpronta. Yun ang mas nakakatakot. Ang katahimikan niya ay parang nakabigting pisi sa leeg ko. Hindi ko alam kung kailan hihilahin. Pero may mas mabigat pa, sa takot. Isang bagay na hindi ko inasahan. Naramdaman ko ito sa katawan ko. Yung pagkahilo sa umaga. Yung pagkasuklam sa amoy ng kape na dati kong kinahuhumalingan. Sa simula, inisip ko, baka pagod lang. Baka stress. Pero nang lumampas na ako ng 2 linggo, sa dapat na pagdating ng buwan ng dalaw ko, hindi na ako makahinga. Nasa loob ako ng banyo, nakatingin sa puting stick sa ibabaw ng lababo. 2 guhit, malinaw. Pulang-pula, hindi. Bulong ko. Pilit kong kinukusot ang mga mata ko, umaasang magbabago ang hitsura ng stick. Pero hindi. 6 na buwan nang wala si Enrique. 6 na buwan. Napaupo ako sa sahig ng banyo. Ang lamig ng tiles ay tumatagos hanggang sa kalamnan ko. Ramdam ko ang paghinto ng mundo. Ang batang ito, hindi ito sa asawa ko. Ito ang bunga ng mga gabing ninakaw ko, ng mga halik sa gitna ng bagyo, ng bawat pagkakataong pinili kong magbulag-bulagan sa tama at mali, ang bata. Ang buhay na nagsisimulang bumuo sa loob ko. Ito ang pinakamatinding ebidensya ng pagtataksil ko. Hindi na ito maikakaila ng kahit anong resibo
o amoy ng tabako. Ito ay may mukha, may tibok ng puso, at may ituturo sa aking kasalanan. Felicity, may sakit ka ba? Boses ni Doña Imelda mula sa labas ng pinto. Kanina ka pa dyan sa banyo. Hindi ba't sabi mo ay magluluto ka ng tanghalian? Mabilis kong itinago ang test kit sa loob ng maliit kong cosmetic bag. Oo po, Nay. Lalabas na po. Pagbukas ko ng pinto, nakatayo siya doon. Tiningnan niya ang mukha ko. Namumutla ako. Siguro ay makikita niya ang takot sa mga mata ko. O baka ang pagbabalik ng aking kaluluwa sa realidad. Bakit parang gulat na gulat ka? Tanong niya. Unti-unting lumalapit. Wala po. Baka dahil lang po sa init. Sagot ko. Tiningnan niya ang cosmetic bag na hawak ko. Maraming sikreto ang mga babae, Felicity. Pero tandaan mo, ang katawan natin, hindi ito nagsisinungaling. Kung may nabubuong mali sa loob, lalabas at lalabas yan. Umalis siya nang hindi na lumingon. Tumakbo ako pabalik sa kwarto at ikinulong ang sarili ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang hawak ang tiyan ko. Ang batang ito, ang batang hindi ko dapat mahalin. Pero heto at nandito na. Ano ang gagawin ko? Tanong ko sa sarili ko, habang unti-unting pumapatak ang mga luha ko. Si Alessandro. Kailangan kong sabihin kay Alessandro. Siya ang may kinalaman nito. Pero habang iniisip ko ang mukha niya, ang abogadong laging maingat sa kanyang reputasyon, bigla akong kinilabutan. Tatanggapin niya ba ang batang ito? O ituturing niya ba akong isang problemang kailangang burahin? Sa unang pagkakataon, hindi lang ang asawa ko ang pinagtataksilan ko. Pinagtataksilan ko ang isang buhay na wala namang kasalanan. Ang ganda ng bahay na to. Ang gara ng mga gamit. Pero sa loob ng dingding na ito, pakiramdam ko ay nasa loob ako ng isang kulungan na unti-unting sumisikip. At ang bawat pagtibok ng puso ko at ng pusong nasa loob ko ay nagiging isang babala. Kailangan ko siyang makita. Hindi na ito usapin ng pag-ibig o pagnanasa. Ito ay usapin ng buhay at kamatayan. Nagkita kami sa isang maliit na cafe sa kabilang bayan. Yung lugar na hindi kami mapapansin ng mga kakilala ni Enrique. Habang naghihintay ako, ang bawat tunog ng pinto ay nagpapatalon sa puso ko. Gilang pumasok si Alessandro, nakasuot siya ng salamin at disenteng suit, ang hitsura ng isang taong nirerespeto ng lipunan. Ang taong walang kaalam-alam na sa loob ng ilang minuto, ang maayos niyang mundo ay posibleng gumuho. Felicity, bakit ka nagmamadali? Sabi mo sa text, importante. Bungad niya pag-upo. Hindi siya humalik. Hindi niya hinawakan ang kamay ko. Ramdam ko ang layo niya. Alessandro! Pabulong kong simula. Tumingin ako sa paligid. Siguradong walang nakikinig. Buntis ako. Sandaling tumigil ang paghinga niya. Ang mga mata niyang laging kalmado ay biglang nanlaki. Mabilis siyang lumingon sa paligid. Parang natatakot na baka may makarinig sa bawat dingding. Anong sabi mo? Halos pabulong din niyang tanong. Puno ng diin. Buntis ako. Higit 6 na buwan na ang nakalipas simula nang umalis si Enrique. Alam nating dalawa kung kanino galing to. Hindi siya sumagot. Kinuha niya ang baso ng tubig at ininom ito ng mabilis. Ang mukha niya, unti-unting nagbabago. Ang pagmamahal na ipinapakita niya sa akin tuwing gabi sa sala namin ay napalitan ng isang muka na hindi ko kilala. Isang muka ng isang taong nagkakalkula. Felicity, alam mo ba ang implikasyon nito? Tanong niya. Walang emosyon. Parang nasa loob siya ng korte
naghihimay ng kaso. Kung malalaman ni Enrique, tapos tayo. Pareho tayong tapos. Ang career ko, ang pangalan ko, mawawala lahat. Anong gusto mong gawin ko? Tanong ko. Ang boses ko ay nagsisimulang manginig. Itinago ko to dahil akala ko magtutulungan tayo. Magtutulungan? Tumawa siya ng mapakla. Felicity, hindi tayo pwedeng magsama. Hindi tayo pwedeng mabuhay na parang pamilya. Iba ang usapan nung pagnanasa lang. Iba ang usapan kapag buhay na ang nakataya. Takot ka? Tanong ko. Puno ng pait. Takot kang mawala ang titulo mo? Ang reputasyon mo? Tumingin siya sa akin ng diretso. Ang tingin na puno ng malamig na katotohanan. Takot akong mapunta sa sitwasyon na wala akong laban. Hindi ako ang tatay ng bata sa mata ng batas, Felicity. Sa mata ng batas, asawa mo si Enrique. At kung may lalabas na bata na hindi sa kanya, sino ang sa tingin mong unang babalikan ng pamilya niya? Naramdaman ko ang paglamig ng buong katawan ko. Ito pala yon. Ang lalaking pinagkatiwalaan ko, ang lalaking sinabihan kong nakakaintindi sa akin, ay nakikita lang ako ngayon bilang isang panganib. Isang liability. Wala akong balak sirain ka. Sabi ko habang tumutulo ang luha ko. Pero kailangan ko ng tulong mo. Tumayo siya. Kailangan mong mag-isip, Felicity. Kailangan mong mag-isip kung ano ang mas mahalaga. Ang buhay na yan o ang buhay mo mismo. Iniwan niya ako sa table. Hindi niya binayaran ang in-order naming kape. Iniwan niya ako na parang isang basurang hindi niya na gustong hawakan. Paglabas ko ng kafe, ang liwanag ng araw ay masakit sa mata. Ang mga tao sa kalsada, para silang mga multong hindi alam ang bigat ng pasan ko. Wala na si Alessandro. Ang taong akala ko ay kakampi ko. Ngayon ay naging estranghero na. Ngayon, mag-isa na lang ako. At sa bawat hakbang ko pauwi, alam ko na ang susunod na mangyayari, ang paghaharap namin ni Doña Imelda. Dahil kung alam ko ang kinakatakutan ni Alessandro, alam ko na ang susunod niyang hakbang, ang protektahan ng sarili niya. Kahit pa kailangan niyang isakripisyo ako. Gabi na. Ang bahay ay nababalot ng nakakasulasok na katahimikan. Hindi ko alam kung nasaan si Alessandro, pero ang bawat pagtunog ng aking cellphone ay nagpapatalon sa puso ko. Biglang tumunog ang laptop ko sa ibabaw ng mesa. Enrique calling. Nanginig ang mga kamay ko. Saktong pasok ni Doña Imelda sa kwarto, dala ang isang baso ng gatas. Hindi siya kumatok. Hindi man lang siya nag-atubili. Sagutin mo. Utos niya, ang boses ay parang bakal. Sabihin mo sa kanya na narito ako. Gusto kong makita niya ang asawa niyang napakabait. Nay, hindi po. Sagutin mo, Felicity. Sigaw niya. Mabilis niyang pinindot ang accept button sa screen. Sa screen, bumungad ang mukha ni Enrique. Pagod, galing siguro sa trabaho. Hon, bakit parang ang dilim dyan? At si nanay? Nay, napadalaw po kayo? Oo, Enrique. Sagot ni Imelda habang nakatingin ng diretso sa kamera. Pero ang mga mata niya ay nakapako sa akin. Napadaan lang ako. Gusto ko lang siguraduhin na ligtas ang lahat dito sa bahay. Na walang mga bisitang hindi inaasahan. Ramdam ko ang pagkabog ng puso ko sa lalamunan ko. Maya-maya, naramdaman ko ang isang presensya sa likod ng pinto ng kwarto. Si Alessandro. Dumating siya nang walang pasabi. Marahil ay hindi alam na may video call. Bumukas ang pinto. Felicity, kailangan nating mag-usap tungkol sa... Tumigil siya nang makita niya ako.
Nakita niya ang laptop. Nakita niya si Doña Imelda. Namatay ang ilaw sa mata ni Alessandro. Mabilis siyang umurong. Pero huli na. Si Imelda, hindi man lang nagulat. Parang hinihintay niya ito. Kinuha niya ang laptop at iniharap ito sa pinto kung saan nakatayo si Alessandro. Nabasa pa ang buhok dahil sa ulan. Alessandro, ano ang ginagawa mo dyan sa bahay namin ng ganitong oras? Boses ni Enrique mula sa speaker. May halong pagtataka, pero unti-unting napapalitan ng pagdududa. Enrique, nauutal na, sabi ni Alessandro. Tumingin si Imelda sa akin. Ang tingin niya ay hindi galit. Ito ay tingin ng isang taong nakatuklas, ng isang napakagandang krimen. Tingnan mo, Enrique. Ang kaibigan mo, ang abogadong pinagkakatiwalaan mo, heto at bumibisita sa asawa mo sa gitna ng gabi. Gusto mo bang ipakita ko sa'yo kung ano ang nasa loob ng kwarto namin? Mabilis kong pinatay ang laptop. Ang lahat ay biglang naging tahimik. Ano ang ginawa mo? Tanong ko kay Imelda. Ang boses ko ay halos pabulong na. Ginawa ko ang dapat kong gawin. Sagot niya habang dahan-dahang lumalapit kay Alessandro na nakatayo lang sa pinto. Hindi alam ang gagawin. Enrique is watching, Felicity. Hindi lang sa screen. Pinapanood niya ang pagbagsak ng mundong binuo niya para sa'yo. Sa labas ng pinto, narinig ko ang mahinang pagtunog ng phone ni Alessandro. Tumatawag si Enrique. Ayaw niyang sagutin. Hindi ito ang akala mo, sabi ni Alessandro. Pero ang boses niya ay wala ng laman. Ang tapang ng abogado ay naglaho nang makita niya ang katotohanan. Na ang proteksyon na akala niya ay nasa kanya ay wala na. Umalis ka na, sabi ko kay Alessandro, habang ang luha ko ay tuloy-tuloy na sa pagbuhos. Umalis ka na bago ko pa sabihin sa kanya ang totoo. Tumingin sa akin si Alessandro, isang tingin na puno ng takot. Tinalikuran niya ako. Tinalikuran niya ang lahat. Naiwan kami ni Doña Imelda sa loob ng kwarto. Ang hangin ay tila nagkulang. Ito na yon, ang katapusan. Ang video call na yun ang huling hibla ng pamilya ko at putol na ito. Pagkaalis ni Alessandro, parang gumuho ang semento ng bahay na ito. Hindi na ako umiiyak. Tuyot na ang mga mata ko. Ang natitira na lang sa akin ay ang matinding takot na sumasakal sa akin. Hindi kay Enrique, kundi sa kung anong buhay ang naghihintay sa akin kapag nalaman niyang hindi lang basta pagkakaibigan ang namagitan. Nakatitig lang si Doña Imelda sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nakatiklop sa kanyang dibdib. Hindi niya ako sinisigawan. Mas malala pa doon. Tiningnan niya ako na parang isang basurang kailangang itapon. Kung malalaman ni Enrique na may batang nabuo sa pagtataksil mo, Felicity, sabi niya ng mabagal, hindi lang ang pagpapakasal ninyo ang mawawala. Masisira ang buong pagkatao niya. At hindi ko hahayaan na ang apo ko ay magmula sa isang taong tulad mo. Ano pong gusto nyo? Tanong ko. Ang boses ko ay parang basag na salamin. Burahin mo ang ebidensya. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Ang batang nasa loob ko. Ang tanging buhay na nag-uugnay sa akin kay Alessandro, ang tanging pruweba ng aking pagtataksil, ay dapat nang mawala. Kinabukasan, lumabas ako ng bahay nang walang paalam. Dala ko ang lahat ng natitirang pera ko sa savings account. Pumunta ako sa isang lugar na hindi ko akalaing papasukin ko. Isang tago at maduming klinika sa dulo ng isang eskinita sa kabilang bayan. Amoy kemikal at kalawang. Ang mga nurse roon ay walang pakialam sa mukha ko.
Ang tanging mahalaga sa kanila ay ang sobrang ibibigay ko. Habang nakahiga ako sa malamig na mesa, nakatingin ako sa kisame. Maraming mantsa. Mantsa na parang mga anino ng mga babaeng dumaan din sa ganitong kadiliman bago ako. Ito ang tamang desisyon, Felicity. Paulit-ulit kong sinasabi sa sarili ko. Kapag nawala to, magiging malinis ulit ang lahat. Magiging maayos ang lahat. Pero habang nararamdaman ko ang lamig ng instrumento, may bahagi ng puso ko ang gustong sumigaw. Ang batang ito, ang batang tinatawag kong ebidensya. Ma'am, siya ay buhay. Siya ay may tibok. At habang pinipikit ko ang aking mga mata, ang nakikita ko ay hindi ang kinabukasan na malinis, kundi ang mukha ni Enrique na nagtitiwala, ang mga bata na nangangarap ng buong pamilya, at ang sarili ko na unti-unting namamatay sa loob. Handa ka na ba? Tanong ng doktor. Ang boses niya ay parang walang buhay. Hindi ako sumagot. Tumulo ang luha ko at dumaloy papunta sa aking tenga. Handa? Hindi ako handa. Pero wala na akong pagpipilian. Ang takot na mawalan ng lahat ay mas matimbang kaysa sa konsensya ko. Nang magsimula na ang lahat, pumikit ako ng mariin. Ang sakit, hindi lang sa katawan, kundi sa kaluluwa. Para akong naghihiwa ng bahagi ng sarili ko para lang makaligtas. Sa gitna ng sakit, nanalangin ako. Hindi para sa kaligtasan ko, kundi para sa kaluluwa ng batang hindi ko man lang nagawang protektahan. Patawad, bulong ko sa hangin. Patawad dahil naging duwag ako. Ito ang huling hangganan, ang huling linya. Pagkatapos nito, wala na. Wala na akong balikan. Wala na akong dangal. Ang tanging matitira ay ang sikretong ito na habang buhay kong dadalhin sa aking pagtulog. Ang lahat ay dapat naging mabilis. Minor procedure lang ang sabi nila. Pero pagmulat ko ng mga mata, ang tanging naririnig ko ay ang tunog ng patak ng tubig sa loob ng madilim na kwarto. Masakit ang puson ko. Hindi lang sakit, kundi parang may mainit na likido na unti-unting dumadaloy sa hita ko. Sinubukan kong bumangon, pero nahilo ako. Pagtingin ko sa ilalim ng kumot, pula. Sobrang pula. Nurse! Sigaw ko, pero mahina lang ang boses ko. Walang sumagot. Ang klinika ay tahimik, masyadong tahimik. Naramdaman ko ang pag-ikot ng paningin ko. Ang dilim ay nagsimulang lamunin ang paligid. Mamamatay ba ako rito? Tanong ko sa sarili ko. Sa isang maduming silid, mag-isa. Habang ang buhay na kinuha ko ay tila hinihila ako palapit sa kanya. Hindi ko alam kung ilang oras ang lumipas. Pero ang susunod na natatandaan ko ay ang boses ni Doña Imelda. Hindi siya nagtatanong. Hindi siya nag-aalala. Ang boses niya ay puno ng puot. Gisingin mo siya, utos niya sa isang tao. Pagmulat ko, nakatayo si Doña Imelda sa paanan ng kama. Hindi siya nag-iisa. Kasama niya ang isang lalaking nakauniporme, isang ambulance driver or nurse. Hindi ko sigurado. Nay, bulong ko. Ang boses ko ay parang kalawang. Binayaran kita para itago ang kahihiyan ng pamilyang to, Felicity, sabi niya. Habang nakatingin sa mga duguan kong binti. Hindi para mamatay ka rito at mag-iwan ng kasong magpapahamak sa pangalan ng anak ko. Sinubukan kong hawakan ang kamay niya, pero umiwas siya. Ang mukha niya ay walang bahid ng awa. Tumawag ako ng ambulansya. Hindi dahil sa concern ako sa'yo, pagpapatuloy niya. Kundi dahil kailangan mong mabuhay para harapin ang lahat ng ginawa mo.
Hindi kita hahayaang takasan ng parusa sa pamamagitan ng kamatayan. Sa loob ng ambulansya, habang inilalabas ako, nakita ko si Alessandro sa labas ng gusali. Nakatayo siya sa gilid, nakasuot ng sunglasses kahit gabi. Nakita niya ang paglabas ko sa stretcher. Nakita niya ang dugo. Nagtama ang mga mata namin. Umiwas siya. Tinalikuran niya ako at naglakad patungo sa mamahaling sasakyan niya. Ang taong nangako ng pag-unawa ay wala na. Ang natira na lang ay ang lalaking natatakot na madamay sa krimen. Napaiyak ako, hindi dahil sa sakit ng operasyon, kundi dahil sa sakit ng katotohanan. Sa mundong ito, kapag nagkamali ka, ikaw lang ang mag-isang magbabayad. Walang kami. Walang pag-ibig. Ang natira lang ay ang dulo ng isang patalim na siya mismong tumarak sa dibdib ko. Alessandro! Sigaw ko. Pero hinarangan ako ng nurse. Huwag ka nang sumigaw, Hija. Sabi ng nurse na medyo malambot ang boses. Wala na siyang pakialam sa'yo. Dun ko napagtanto. Ang lahat ng ginawa ko, ang pagsisinungaling, ang pagbubuntis, ang pagpapalaglag, ay para sa isang taong wala namang halaga ang buhay ko. Ang tanging nagmamahal sa akin ay ang taong pinagtaksilan ko at ang taong pilit kong itinataboy. Habang umaandar ang ambulansya, tumingin ako sa bintana. Ang mga bituin sa langit ay malayo, malamig, tulad ng nararamdaman ko. Enrique, bulong ko sa hangin. Sana, kahit sa huling sandali, mapatawad mo ako. Ilang linggo ang nakalipas. Ang bahay ay hindi na katulad ng dati. Walang dekorasyon, walang ingay ng mga bata, at ang bawat sulok ay puno ng alikabok na tila sumasalamin sa kawalan ko ng gana sa buhay. Ang mga sugat ko sa operasyon ay humilom na, pero ang loob ko, para itong basag na florera na pinagtagpi-tagpi, pero halata pa rin ang bawat lamat. Isang hapon, tumigil ang isang sasakyan sa tapat ng gate. Enrique, hindi ko alam kung paano ako tatayo. Ang mga binti ko ay parang nilagyan ng tingga. Pagpasok niya, dala-dala niya ang kanyang maleta. Ang itsura niya, ang lalaking umalis para mabigyan kami ng magandang kinabukasan, ay tila pagod na pagod. Felicity? Tawag niya. Ang boses niya, nanginginig. Hindi sa galit, kundi sa emosyon na hindi ko mapangalanan. Lumabas ako mula sa kwarto. Nang makita niya ako, natigil siya. Tinitigan niya ako mula ulo hanggang paa. Hindi niya ako niyakap. Hindi niya ako hinalikan. Nakatayo lang siya roon, hawak ang handle ng kanyang maleta. At unti-unting pumapatak ang mga luha niya. Bakit? Tanong niya. Isang salita lang, pero mas mabigat pa sa anumang sermon. Hindi ako nakapagsalita. Ang mga salitang inihanda ko, ang mga depensang pinag-aralan ko sa harap ng salamin ay naglaho na parang usok. Nakita ko ang video, Felicity, sabi niya habang humihikbi. Nakita ko ang kamera na inilagay ni nanay. Akala ko nung simula lasing lang siya. Akala ko nagkakamali lang siya. Pero nang panoorin ko, hindi na niya tinapos ang pangungusap. Umupo siya sa sahig, sa gitna ng sala, sa parehong sofa kung saan kami nag-usap ni Alessandro. Bakit siya? Tanong niya, tumingin sa akin. Ang mga mata niya ay hindi na ang mga matang nakilala ko na puno ng pagmamahal. Ito ay mga matang puno ng pagkadismaya. Kaibigan ko siya. Pinagkatiwalaan ko siya na bantayan ang asawa ko dahil alam ko, mag-isa ka rito.
Enrique, hindi ko naisip na, hindi ko naisip na darating tayo rito. Ang tanging lumabas sa bibig ko. Hindi mo naisip? Ilang buwan, Felicity? Ilang buwan mo akong pinagmukhang tanga habang nasa malayo ako, nagpapakapagod para mabigyan ka ng buhay na gusto mo? Tumingin siya sa paligid ng bahay. Ang bawat gamit, ang bawat kanto, lahat ito ay naging saksi sa pagkakasala ko. Wala akong masasabi, sabi ko habang humahagulgol. Wala akong depensa. Tama ka. Nagkamali ako. Lumapit siya sa akin. Akala ko yayakapin niya ako. Akala ko, sa kabila ng lahat, nandyan pa rin ang pag-ibig niya. Pero huminto siya sa harap ko. Hindi mo lang ako sinaktan, Felicity. Sabi niya. Pabulong pero ramdam ko ang bawat pantig. Pinatay mo ang tiwala ko sa mundo. Hindi ko na alam kung sino ang asawa ko. Hindi ko na alam kung sino ang babaeng minahal ko sa loob ng 10 taon. Tumayo siya at iniwan ako sa gitna ng sala. Pumasok siya sa kwarto at isinara ang pinto. Ang bahay ay naging isang malaking kahon ng katahimikan. Walang sigaw, walang sampal, walang pagtatalo. Ang katahimikang, yun, ang pinakamasakit na parusa. Mas gusto ko pang saktan niya ako. Mas gusto ko pang palayasin niya ako. Pero ang makita siyang tahimik at wasak, yun ang katapusan ng lahat. Sa gitna ng gabing yon, habang nakaupo ako sa sahig, alam ko na. Hindi na ito maibabalik. Ang buhay na binuo namin ay hindi na lang basta nagkaroon ng lamat. Ito ay tuluyan ng nadurog at wala ng kamay na kayang magbuo nito muli. Tate, ang sumunod na umaga ay parang isang habambuhay na paghihintay. Hindi lumabas si Enrique sa kwarto. Ako naman, nakaupo lang sa dining area, nakatingin sa malamig na tasa ng kape na hindi ko man lang mahawakan. Bumukas ang pinto. Pumasok si Doña Imelda. Sa likod niya sumunod si Enrique. Ang mukha ni Enrique ay bakas ng isang taong hindi nakatulog. Namumugto ang mga mata, namumutla ang labi. Walang salita. Inilapag ni Imelda ang isang tablet sa ibabaw ng mesa. Dito mo makikita ang lahat ng hindi mo pa nakikita, Enrique. Sabi ni Imelda. Ang lahat ng naganap sa loob ng bahay na to habang wala ka. Ang bawat halik, ang bawat paghawak, ang bawat oras na ginugol nila sa loob ng kwarto na dapat sana ay sa inyong dalawa. Nay, tama na. Pakiusap ni Enrique. Pero hindi niya maalis ang tingin sa tablet. Pinindot ni Imelda ang play. Sa screen, lumabas ang mga kuha mula sa kamera na inilagay ni Imelda. Nakita ko ang sarili ko, ang version ko na hindi ko nakikilala. Ang version ko na tumatawa, na humahalik, na parang walang ibang mahalaga kundi ang sandaling yon. Nakita ko si Alessandro, ang taong akala ko ay kakampi, na ngayon sa screen ay mukhang isang magnanakaw na ninanakaw ang pinakaimportanteng yaman ng kaibigan niya. Pinanood ni Enrique ang bawat frame. Bawat segundo ay parang kutsilyong tumatarak sa puso niya. Hindi siya umiiyak ngayon. Nakatitig lang siya. Ang kanyang mga kamay na nakapatong sa mesa ay unti-unting nagiging kamao. Nang matapos ang video, ang katahimikan sa loob ng bahay ay parang isang higanteng alon na lalamon sa akin. Felicity! Tawag ni Enrique. Ang boses niya ay hindi na nanginginig. Ito ay malamig. May asawa ka ba sa video na to? Tumingin ako sa kanya. Ang mga mata ko ay basang-basa ng luha. Enrique, pakiusap. Ang tanong ko. Pag-uulit niya, lalong tumitindi ang lamig ng boses. Sa loob ng mga oras na yan, naaalala mo ba na may asawa ka? Naaalala mo ba ang pangako natin?
Nagkamali ako. Nagpadala ako sa kalungkutan. Pero ikaw, wala ka rito. Iniwan mo ako. Ang tanging nasabi ko, pag-amin na. Pagtatanggol pa. Tumawa si Enrique. Isang tawa na puno ng pait. Iniwan kita para sa kinabukasan natin. Para sa mga bata. Pero ang kapalit pala ng pangarap ko ay ang pagkasira ng pamilya ko. Tumayo siya. Hindi niya ako sinaktan. Hindi niya ako dinuro. Hinarap niya ang nanay niya. Nay, salamat sa katotohanan, sabi niya. Tumingin siya sa akin. Sa huling pagkakataon. Ang titig na yun ang pinakamabigat na parusa na natanggap ko sa buong buhay ko. Walang galit. Walang puot. Ang nakita ko sa mga mata niya ay pagkapagod. Pagkapagod na hindi na kayang ayusin ng kahit anong sorry. Hindi kita sasaktan, Felicity. Hindi kita ididirekta sa korte. Hindi kita ipapahiya. Sabi niya. Dahil ang totoo, wala ka na sa puso ko. Ang babaeng nakikita ko ngayon, hindi na siya ang asawa ko. Ang asawa ko namatay na nung araw na pinili mong maging kanya. Iniwan niya ako. Naglakad siya palabas ng pinto. Si Doña Imelda naman ay lumapit sa akin. Tiningnan ako ng matagal. At bago siya sumunod sa anak niya, bumulong siya. Ang parusa mo ay hindi ang pag-alis niya. Ang parusa mo ay ang mabuhay sa katotohanang pinili mong itapon ang lahat para sa isang taong hindi ka man lang kayang panindigan. Naiwan akong mag-isa. Sa gitna ng sala, napalilibutan ng mga gamit na binili ng perang pinaghirapan niya. Ang bawat gamit ay sumisigaw ng pangalan ko. Ang pangalan ng isang babaeng nagtaksil sa lahat ng tama. Lumipas ang maraming taon. Dito sa dulo ng probinsya, kung saan ang dagat ang tanging nakakaalam ng lahat ng lihim ko, natutunan ko na ang katahimikan ay hindi palaging kapayapaan. Minsan, ito ay isang masikip na selda. Nakatayo ako sa pampang. Pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Ang kulay kahel na langit ay parang apoy na unti-unting namamatay tulad ng buhay ko. Dito, wala nang nakakakilala sa akin bilang asawa ni Enrique. Wala nang nakakaalam sa iskandalo, sa video, sa bata na hindi ko man lang nagawang pangalanan. Para sa mga tao rito, isa lang akong tahimik na babae. Isang voluntaryo sa simbahan. Isang taong laging nakatingin sa malayo na para bang may hinihintay na hindi naman nadarating. Minsan sa pagtulog ko, naririnig ko pa rin ang boses ni Enrique. Hindi ang boses ng galit, kundi ang boses ng lalaking minahal ko noon, bago ko sinira ang lahat. At sa tuwing gising ko, ang tanging nararamdaman ko ay ang bigat ng isang kasalanang hindi na kailanman mabubura ng kahit anong dasal. Nabalitaan ko, matagal na nag-abroad ulit siya. Nabalitaan ko ring si Alessandro, ang taong naging dahilan ng pagguho ko, naging matagumpay na abogado. Nakikita ko ang mukha niya sa balita minsan, sa mga kasong kanyang ipinapanalo. Siya ang taong pinili ang sarili. Samantalang ako ang taong pinili ang maling landas at naiwang sugatan. Hindi ako nagtanim ng galit sa kanila. Paano ako magtatanim ng galit sa iba kung ang taong dapat kong sisihin ay ang babaeng nakikita ko sa salamin araw-araw? Minsan, may mga batang naglalaro sa pampang. Naririnig ko ang tawanan nila. Sa bawat tawa, may sumasaksak sa puso ko. Isang alaala ng buhay na sana ay nabuo at ng buhay na pinili kong kitilin. Patawad, bulong ko sa hangin. Hindi ko alam kung kanino ko ito sinasabi. Kay Enrique? Sa bata?
o sa sarili ko na matagal ko nang pinatay? Ang pag-ibig, noong bata pa ako, akala ko ay isang fairy tale. Ngayon, alam ko na. Ang pag-ibig ay isang liwanag. Kapag ginamit mo ito ng tama, ito ay nagbibigay ng init. Pero kapag ginamit mo ito para manlinlang, ito ay magiging apoy na susunog sa lahat ng hawak mo. Hindi ko na kailangang hilingin na sana ay bumalik ang oras. Alam ko, sa bawat gabi na tahimik ang dagat, na ang nakaraan ay isang bilangguan. At ang buhay ko ngayon, ito na ang sentensya ko. Hindi kailangang mahuli para maparusahan. Ang pinakamabigat na parusa ay ang mabuhay kasama ang katotohanang hindi ka na magiging buo kailanman. Nilingon ko ang dagat sa huling pagkakataon bago ako bumalik sa aking maliit na bahay. Ang gabi ay darating na naman. At sa dilim, haharapin ko ulit ang sarili ko. Ang babaeng nagkaroon ng lahat at itinapon ng lahat para sa isang iglap ng pagkakamali na nagdulot ng habambuhay na pagdurusa. Hindi ako biktima. Ako ang may akda ng sarili kong trahedya at dito sa dulo ng mundo, ang tanging natitira sa akin ay ang pag-asa na sana, balang araw, ang dagat na ito ay tangayin na ang lahat ng alaala ko hanggang sa wala na akong matandaan.